Welcome po sa RC Anime TV Recap, halina't panoorin natin, ang Tagalog ng Dragon Ball. Si Vegeta ay hinahamak, ang tusong individual na ito. Natatakot siya na baka ipagkalolo sila ni Frieza, ngunit sinabi ni Goku na babantayan niya siya. Kaya naman nagsanib kamay ang lahat, sa isang bilog. Upang lumipat sa Tournament of the God. Pagdating, lahat ay nagulat. Sa laki ng arena, ang mga mandirigma, na nagmula pa sa ibang pang-universo, ay biglang lumitaw ng sunod-sunod. Agad sumugod ang Universe 6, para batiin ang Universe 7. Sa sandaling ito, nagkaharap si Frieza at Frost. Samantala nagdala pa si Kaba, ng dalawang babae, na nagngangalang Khalifa at Kale. Ngunit si Khalifa sa kabilang banda, ay masyadong mayabang, na nagpahayag na siya ang magiging pinakamalakas, sa 12 universo. Kaya nagtagpo ang mga mandirigma. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Daishinkan, ang 12 universo isa-isa. Nang lumitaw ang Universe 11, naramdaman agad ni Goku, ang napakalakas na enerhiya, na wala silang pinagkaiba, sa 5 malalakas na kapatid. Nang makita ang lahat, ng mga kalaban, mula sa 12 universo, na nagparamdam kay Goku, ng labis na kagalakan. Sinimulan ni Daishinkan, na ipaliwanag ang mga panuntunan, sa paligsahan. Ang lahat ng 12 universo, ay magkakasabay na makikipagkumpitin siya. Ang mga mahuhulog sa arena, ay matatanggal. Hindi sila makakalipad, maliban na lang kung meron silang pakpak. Ang unibersong matatalo, ay buburahin ni Zeno-sama. Sa wakas, opisyal nang magsisimula, ang Tournament of Strength. Lahat ng mandirigma, ay handa nang makipagbakbakan sa isa't isa, kahit na pinilit ni Beerus, ang pagtutulungan ng magkakasama, ngunit ayaw pa rin nilang makinig. Nagsimula na silang manghuli, ng makapangyarihan, na iwan ang grupo ni Gohan, na napapalibutan. Samantala tina-target ni Goku si Jiren, ang pinakamalakas na individual, ng Universe 11. At walang nang ahas, naharapin siya. Biglang nahuli si Goku, ng kulay berdeng balat. Nang aalisin na niya si Goku sa labanan, agad siyang nag-transform ng Super Saiyan. Kaya nanatiling ligtas, si Goku. Sa hindi inaasahan, si Goku ay patuloy na napapalibutan, ng Universe 9. Ang tatlong lobo na ito, ay patuloy na umaatake sa kanya, nang walang humpay. May gumagamit ng lason, kaya kailangan ni Goku, na balutan ng Kai, ang kanyang katawan. Ang tatlong lobong na ito, ay patuloy na gumagalaw, upang palibutan si Goku. Nang makita si Goku, na pinahihirapan ng mga asong ito, agad siyang tinulungan ni Vegeta. Nagpasya silang aatakihin silang dalawa, nang magkasama. Naunang humakbang si Vegeta, ngunit nalulula siya, sa pinagsama-samang pagsisikap dalawang ito. Samantala si Goku naman, ay nakaharap sa kanilang apat. Alam nilang si Goku at Vegeta, ang pinakamalakas sa Universe 7. Kung matatalo silang dalawa, siguradong mabubura na, ang Universe 7. Ngunit minamaliit nila si Goku at Vegeta, pareho silang naging mga Super Saiyan, at mabilis na naipadala, ang mga kalaban na ito. Kaya naiwan ang Universe 9, na may tatlong lobo na lang ang natitira. Patuloy nilang tinutulak si Goku, ngunit sinalungat sila, ng pinagsama-samang pagsisikap, ni Goku at Vegeta na pinalipad sila. Sa labas ng arena, napagtanto ng Universe 9, na ang lahat ng kanilang mandirigma, ay natanggal na. Ayon sa mga patakaran, buburahin ni Zeno ang kanilang universo. Sa huli ang Universe 9, ay ganap na nabura, na ginagawang mapagtanto ng lahat ng mandirigma, ang pangangailangang ibigay, ang kanilang buong makakaya sa laban na ito. Nang makitang sumusulong si Hit sa kanila, sumugod si Vegeta sa pag-atake, bigla siyang hinarang, netong matipunong tuso na kalaban. Habang itatapon na sana siya ni Vegeta sa arena, tumakbo ang lalaking metal, para tambangan si Vegeta sa gilid. Si Android A10 at si Krillin, ay nakikipaglaban sa isang Fox na kalaban. Nagpasya si Krillin na harapin siyang mag-isa, at sinabi sa kaharap, na ang lakas ng loob niya, para atakihin ang kanyang asawa. Napagtanto na mahahanap siya ng kalaban, sa pamamagitan ng pabango. Agad niyang itinulak ni Krillin, ang kanyang mabahong sapatos sa mukha ng kalaban, at pinalipad siya gamit ang Kame Kamaha technique. Sa hindi inaasahan, bigla ang inatake ni Frost si Krillin, dahilan para maalis siya. Sa takot sa paghihigant mula kay Android 18, mabilis siyang tumakas. Ang oras ng labanan, ay bumaba na sa 43 minuto. Samantala inaatake pa rin si Vegeta, ng dalawang individual na ito. Biglang dumating si Kaba, at gustong hamanin siya.
Kasabay nito, nahuli si Kale ng dalawang kalaban, itinapon nila siya sa arena, ngunit sa kabutihang palad ay nahuli siya ni Kalipa. Si Kalipa ay agad na nag-transform sa isang Super Saiyan. Para harapin ang mga taong ito, para pauwiin sila ng maaga. Alam ni Kalipa na hindi pa ganap na nagagamit ni Kale ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya't nagpa siya silang magsama-sama at labanan si Goku. Sa puntong ito, sinabi ni Kalipa kay Goku na ipakita sa kanya kung paano maging asul na anyo. Gayunpaman sinabi ni Goku na ang estado na ito ay masyadong advanced para sa kanila. Kaya nagpatuloy si Kalipa upang ipakita ang kanyang mga kakayahan kay Goku. Ngunit ang form na ito ay nagpapabagal sa kanya. Sinabi ni Goku na hindi dapat gamitin ang pagbabagong ito, sa halip, dapat rin siyang maging isang Super Saiyan. Nang makita ang lakas ni Goku, nagpa siya si Kalipa na subukan ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahan, madali rin niyang na-achieve ang Super Saiyan. Sa sandaling ito, pareho silang nag-e-enjoy sa labanan. Nakikitang si Kalipa ay masayang nakikipaglaban kay Goku, habang pinababayaan si Kale na naging dahilan upang magalit si Kale. Kaagad na naglabas ng napakalaking putok ng enerhiyang berdeng kulay. At nagiging babaeng version ng Broly, sa isang hampas lang, pinilit niyang umatras si Goku. Na ikinagulat niya, binabalaan ni Vegeta si Goku na maging maingat dahil maaaring ito ang kapangyarihan ng maalamat na Saiyan. Agresibong inatake ni Kale si Goku na ginagawang imposible para sa kanya na makatakas. Sa makatuwid, nagpa siya si Goku na gawin ang lahat at naging Super Saiyan Blue. Nakapagtataka, kahit na ang makapangyarihang pamamaraan ng Kame Kamaha ay hindi siya napigilan. Sa puntong ito, ganap na nawalan ng kontrol si Kale, inaatake ang lahat sa arena. Nagpa siya si Jiren na makialam. At sa isang atake, inalis niya si Kale para ibalik siya sa normal. Kinikilala ni Hit ang napakalakas na kalaban na ito. Biglang lumapit si Goku kay Jiren para harapin siya mag-isa. Habang naghahanda si Goku sa pag-atake, lumilitaw na namagitan si Toko dahil pumili sila ng 5 individual na hahawak kay Goku at hindi na kailangan makialam ni Jiren. Sa puntong ito, lumilitaw sila bilang katulad ng isang grupong Power Rangers na ikinagulat ni Goku sa panig ng kupunan ni Gohan at Master Roshi. Nananatili silang ligtas, patuloy na mabilis na itinatapon ni Frieza ang mga mahihina. Samantala, si Goku ay nakuha ng mga taong ito. Pinatigas niya ang kanyang katawan para umatake ng madali. Sa panig ni Kalipa at Kale. Patuloy din silang inaatake ng mga taong ito habang kumpiyansa ang nararamdaman ni Commander. Biglang lumitaw si Android 17 at 18. Agad niyang ginawang dalawang espada ang kanyang dalawang mga braso. Ngunit hindi man lang niya maalis si Android 17. Para naman kay Android 18, tinulungan niya si Goku. Tinutulungan siyang makawala sa dalawang kalaban na ito. Sinusubukan nila ang pinagsamang pag-atake kay Android 18, ngunit sa isang kamay lang. Walang kahirap-hirap na binuhat ang isa sa mga ito at itinapon palabas ng arena. Napagtanto ng Commander na ang mga bagay ay hindi maganda, kaya siya ay muling nakipagtulungan sa dalawa pa. Lumilikha sila ng hadlang upang makuha si Kalipa at Kale sa pagitan. Balak niya munang harapin sina Kalipa at Kale. Sa sandaling ito, determinado si Kalipa na protektahan si Kale. Si Kalipa ay prinotektahan si Kale, nakikita ang kanyang kapatid na inaapi. Muling namumuo ang galit Kale, na muling naging isang Super Saiyan. Na sa pagkakataong ito, ay mas ayos na siya, at nakontrol na niya ang kanyang kapangyarihan, kaya't pareho silang nagtulungan, upang tanggayan ang mga taong ito, at sa gayon, ang Universe 11 ay nawalan, ng isa pang 4 na miyembro. Pagod na rin si Kale ngayon. Gayunpaman nagpa siya si Goku na hayaan silang umatras upang makabawi at muling lumaban. Sa ngayon nakikipaglaban si Vegeta sa isang overweight fighter mula sa Universe 2. Parehong sinasalakay si Goku at si Android 17. Sinasabi ng God of Destruction mula sa Universe 2 na sila ay Warriors of Love. Akala niya ay matatalo niya si Android 17, ngunit si Android 17 ay naglabas ng energy barrier sa depensa na naging dahilan upang hindi niya ma-atake at siya ay knock out ni Android 17. Nang hindi inaasahan, mayroon silang miyembro na maaaring lumipad. Kaya agad silang bumalik upang labanan si Android 17. Natahimik si Android 17 at nag-iisip. Pumunta si Android 18 at nagtanong kung kailangan niya ba ng tulong.
Ngunit sinabi na hindi na niya kailangan. At sa pagkakataong ito, ay lalaban siya ng seryoso. Agad na umaatake si Android 17 sa napakabilis na bilis, na naging dahilan upang hindi siya makapaggamit ng mga pakpak at mahulog sa labas ng arena. Patuloy niyang inaatake ang babaeng may kulay berdeng buhok. Tanong ni Raven kung kailangan niya ng tulong. Ngunit nanatili siyang tiwala sa kanyang lakas at agad siyang itinapon ni Android 17 dahil sa kanyang mga maling akala ng maling kapangyarihan. Nagalit ito kay Rybrian at napasigaw siya. At agad niyang inatake si Android 17. Samantala, malapit nang mahuli si Goko ng babaeng ito. Nang makita siyang nasa panganib. Mabilis gumawa si Android 17 ng isang kalasag para protektahan si Goko. Sa puntong ito, pareho silang seryoso. Gumagamit si Goko ng isang galaw na natutunan niya mula sa kanya sa pamamagitan ng panggagaya at natalo niya siya. Habang malapit na silang maalis ni Goko, biglang gumamit ng instant transmission ang isang Yard Draft Fighters para iligtas sila. Para naman kay Gohan, pinatalsik sa arena ang Chubby Beer Fighter mula sa Universe 6. Biglang tinarget ng dalawang mandirigma mula sa Universe 10 si Gohan. Nagpapatuloy sila sa pag-atake kay Piccolo at Gohan. Maaaring lumikha si Abni ng maraming ilusyon na naging dahilan upang si Gohan ay walang makita at matalo siya. Ang KH ng Universe 10 na nagsabing si Abni ang kanilang pinakamalakas na mandirigma. Sa panig ni Piccolo, matagumpay na natalo ang isa sa kanila at pinabalik siya sa ice stance ng manunood. Sa puntong ito, si Abni na lamang ang natitira sa Universe 10. Gayunpaman ang kanyang kakaibang estilo ng paggalaw ay nakakapangilabot kay Gohan. Ngunit, mas nagulat sila nang nalaman ni Gohan ang kanyang lihim na pagharap sa kanyang mga pag-atake. Sa huli, tinalo ni Gohan si Abni gamit ang isang Kamikaze Wave. Nang wala ng mga mandirigma, ang Universe 10 ang naging susunod na universo na binura ni Zeno. Nang makitang may pamilya si Abni, nakaramdam ng simpatiya si Gohan. Na napagtanto na kapag natalo siya, parehong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Sa kabilang banda, kaharap ni Hit si Dispo mula sa Universe 11. Nakakagulat na ang kakayahan ni Hit na time skipping ay hindi naging epektibo laban sa kanya. Ang pagmamasid kay Hit na patuloy na natatalo, si Champa Sama ay nag-aalala. Lumalabas na nakakagalaw si Dispo sa bilis ng liwanag na nagbibigay daan sa kanya na madaling kontrahin ang mga diskarte ni Hit. Sa kabila nito, patuloy na lumalaban si Hit laban kay Dispo. Napagtanto ni Jiren na may pinaplano si Hit. Nang matulak na si Hit sa gilid, agad sumugod si Dispo para tapusin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumagos siya sa katawan ni Hit at nahulog siya. Mabuti na lang at nailigtas siya ng kanyang mga kasamahan sa oras. Napagtanto nila na si Hit ay maaaring lumipat sa space upang maiwasan ang mga pag-atake. Sa puntong ito, nagsama-sama silang inatake si Hit. Nang malapit na sanang talunin siya, lumitaw si Goku sa tamang oras sa kanyang estado ng isang Super Saiyan God. Ipinaliwanag ni Whis na ang estado na ito ay tumutulong kay Goku na mas gumamit ng kunting enerhiya at mas mabilis na kumilos. Nakipaglaban si Goku kay Dispo, at sa kabilang banda, nahuli ni Hit ang isa pang kalaban, ngunit ang bilis ni Dispo ay nagagawa siyang kontrahin at itinulak pabalik si Goku. Nang makita ito, nagpa siya si Hit na pumalit ng lugar kay Goku. At sa pagkakataong ito, ay nahuli niya si Dispo. Nag-transform si Goku sa isang Super Saiyan Blue at umabant siya para patumbahin ang kalaban na ito. Na parang Polaka. Bilang tugon, pinataas ni Hit ang pagiging epektibo ng kanyang diskarte sa timeskip na patuloy na itinutulak si Dispo pabalik. Nakita ang hindi kanais-nais na sitwasyon, ang kasamahan sa koponan ay agad na sumugod upang isakripisyo ang kanyang sarili na nagbigay daan kay Dispo na makatakas. Sa puntong ito, ang Universe 11 ay naiwan ng may tatlong mandirigma lamang. Sa kabila ng kanilang pagtutulungan sa pagkakataong ito, napagtanto ni Goku at Hit na maya-maya ay darating ang kanilang sariling labanan. Ang labanan ay patuloy pa rin sa puntong ito. Sa kabila ang Universe 7 na napapaligiran ng ibang universo. Nagpatuloy silang lumaban ng buong tapang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinakripisyo ni Tinchinan ang kanyang sarili upang ipalabas ang isang kalaban kasama niya. Napagtanto ni Goku na ang dalawa sa kanilang kasamahan sa koponan ay naalis.
At si Frost ay nagpaplano ng paghihigan laban sa Universe 7. Samantala ipinaalam ni Daishinkan kay Zeno na mayroon na lamang 36 na mandirigma ang natitira. Sa kasalukuyan, ang Universe 2 ay may 6 na natitirang mandirigma. Ang Universe 3 ay may 7, ang Universe 4 ay may 4, ang Universe 6 at 7 bawat isa ay may natitirang 8 mandirigma. Samantala ang Universe 11 ay may natitirang 3 na lamang na mandirigma. Gayunpaman, alam ng God of Destruction mula sa Universe 11 na hanggat nasa tournament pa si Taco at Jiren, hindi nila kailangan matakot sa sinuman, biglang inagaw ng isang pang-individual ng may tubig na katawan si Disco. Ngunit sa pagkakataong ito, humakbang si Jiren, at sinabing hayaan na nila siyang panghawakan ito, at pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang braso na naghahanda sa pag-atake kay Jiren. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang suntok lang sa hangin ay sapat na para mapaalis siya sa arena. Na ibinabalik siya sa kinatatayuan ng manunood na wala sa panahon. Para naman kay Frost, nahanap niya si Master Roshi at pinahihirapan siya. Ito ang nagbunsod kay Master Roshi na ilabas ang kanyang nakatagong kapangyarihan at lumaban kay Frost. Gayunpaman nagtagumpay din si Frost na talunin siya. Ngunit si Master Roshi ay may hindi inaasahang patibong. Ginamit niya ang masamang containment wave para subukang iseld si Frost. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siya. Nang haharapin na ni Frost si Master Roshi, nagpakita si Vegeta at iniligtas siya. Napagtanto ni Vegeta na may lihim na motibo si Frost. Samantala nagmamasid ang isang robotic at biglang lumitaw sa harap ni Vegeta. At mabilis na inatake si Vegeta at sumali si Frost. Sinamantala ang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging mahina, ginamit ulit ni Master Roshi ang masamang containment wave. Sinubukan ni Frost na kunin ang masamang containment wave. Ngunit napagtanto ni Beerus na isa itong bitag. Ito pala ay si Frost. Ang nagbait kay Vegeta sa ganitong sitwasyon para masild siya. Kaya't nahuli si Vegeta at pinahirapan ni Frost si Master Roshi. Sa kabutihan palad, nagawa niyang iligtas si Vegeta sa tamang panahon. Na nagpagawa kay Vegeta na sobrang galit. Napagtanto na hindi pabor ang sitwasyon, sinubukan ni Frost na tumakas. Samantala dahil sa pagod, ipinasa ni Master Roshi ang laban kay Vegeta, at piniling alisin ang sarili. Si Frieza naman, ay pinagmamasdan ang lahat. Si Gohan ay nakikipaglaban sa isang Yardrock Warrior na maaaring agad na mag-teleport ng pag-atake. Biglang pumagitna si Frieza nang sabihin sa kanya ni Beerus na tulungan si Gohan. Gayunpaman tumabilang si Frieza para panoorin ang paglalaban ng dalawang mandirigma. Si Frieza ay nagmamasid at pinag-aaralan ang galaw ng kalaban. Nang matamaan ng Yardrock Warrior si Gohan, muling sumingit si Frieza. Na muling tinalikuran ang mga umaatake. Ang kanyang instant teleportation ay hindi gumana kay Frieza. Dahil nasanay na siya sa diskarte ni Goku. Nagalit si Gohan nang makitang pinahihirapan ni Frieza ang kalaban bago sila inalis. Tinuya ni Frieza si Gohan, hinahamon siyang makipag-away. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Frost na inihayag na sila ni Frieza ay nagtutulungan noon pa man. Ngayon sila ay nagtutulungan upang talunin si Gohan. Napansin ni Kai Ocean ang pagnanais ni Frieza na maging ultimate winner. Na naglalayong angkinan ang Super Dragon Balls. Gayunpaman, nananatiling kainahinala si Frost kay Frieza. Kaya hinimok niya itong kumilos muna. Sumugod si Frieza para salakayin si Gohan. Inilabas ni Gohan ang kanyang kapangyarihan at binatukan si Frieza. Nagpasya si Frieza na ibahin ang anyo sa kanyang estado bilang Golden Frieza. Na ikinagulat ni Frost. At sa isang iglap natalo niya si Gohan. Ngayon ay ibinaling ni Frieza ang kanyang atensyon sa paggabay kay Frost kung paano mag-transform. Pagkatapos binanggit niya na ituro ang isang bagay. Na huwag magtiwa sa sinuman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inalis din ni Frieza si Frost na ikinatarante niya sa mga nangyari. Naisahan ni Frieza si Frost at hindi makapaniwala. Lumalabas na sa simula pa lang na pagtanto na ni Gohan ang plano ni Frieza. Samantala si Frost, galit na galit at gustong salakayin si Frieza, ay binura ni Zeno. Sa sandaling iyon, nakikipaglaban si Goku kay Ribrian. Gayunpaman, may isa pang mandirigma na nakakuha sa kanya ng atensyon. Panay ang tingin ni Goku kay Jiren, inutusan si Jiren ng God of Destruction mula sa Universe 11 na alisin si Goku. Kaya nagsimulang kumilos si Jiren na naging dahilan upang maramdaman ng lahat ang napakalaking enerhiyang surge sa paggalaw.
Sumulong si Jiren, at sa isang sulyap lang, napaatras ni Jiren si Goku. Gayunpaman, gusto pa rin ni Goku na subukan ang kanyang sariling lakas. At inatake si Jiren sa kanyang normal na estado. Pagkatapos noon, ay ginamit ni Goku ang Super Saiyan 1 at 2, ngunit hindi man lang ito sanhi ng pagkagasgas ni Jiren kahit isa. Nang mag-transform si Goku sa isang Super Saiyan God. Ito ang nag-udyok kay Jiren na gumamit ng isang daliri para harangan ang pag-atake. Sa wakas, nag-transform si Goku sa Super Saiyan Blue, na naging dahilan upang simulan ni Jiren ang pag-atake laban sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin siya katapat ni Jiren at knock-out siya sa arena. Sa pag-aakalang nanalo siya, tumalikod si Jiren ngunit bumalik si Goku gamit ang estado ng Kyokan. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa isang kislap lang ng mata, pinalipad niya si Goku. Naisip ni Beerus na sa pagkakataong ito ay matatalo sila. Dahil nagamit na ni Goku ang isang 20 beses na Kyokan. Iyon ang kanyang pinakamakapangyarihang estado. Ngunit mayroon pa ring natitirang diskarte si Goku. Napagtanto ng lahat na naghahanda siyang gamitin ang Jinki Dama. Kaya agad nilang ipinadala ang kanilang enerhiya kay Goku. Sa kasalukuyan, nag-aalala si Goku. Dahil kailangan niya ng oras. Ngunit sinabi ni Jiren na hihintayin niya siya. Kaya ibigay niya ang lahat. Nagawa niyang mabuo, at sa wakas, natapos ang Jinki Dama. Ginamit ito ni Goku para salakayin si Jiren. Ngunit sa hindi inaasahan, isang kamay lang ang kailangan ni Jiren para itulak pabalik ang Energy Spear. Agad na ginamit ni Goku ang kanyang pinakamakapangyarihang estado upang pigilan ito, ngunit ang lakas ni Jiren ay napakalaki. Kaya pa niyang kontrahin ang Jinki Dama sa pamamagitan lamang ng kanyang tingin. Napagtanto ni Whis na ang kapangyarihan ni Jiren ay nalagpasan kahit na ang God of Destruction. Dahil sa pagtanggap ng enerhiya mula sa magkabilang panig, ang Jinki Dama ay patuloy na lumalaki hanggang sa limitasyon nito. Sa huli na-compress ito na naging dahilan upang mahulog si Goku sa gitna ng globo. At nag-trigger ng napakalaking pagsabog na Samaire sa bahagi ng arena. Sa puntong ito, nabigla ang lahat. Dahil hindi na nila maramdaman ang enerhiya ni Goku. Ang pagsaksi sa kapangyarihan ni Jiren ay nagtanim ng takot sa lahat ng mga mandirigma mula sa ibang mga universo. Biglang naramdaman ang pagyanig sa arena. Nagsalita si Beerus, sinabing bumalik siya. Isang napakalaking surge ng enerhiya ang lumitaw sa gitna ng arena. Lumabas si Goku at agad na naramdaman ng lahat ang isang makabuluhang pagbabago. Ang lahat ay nagtataka, at sa isang kislap lang ng mata. Mabilis sumugod si Goku, patungo kay Jiren. Napakabilis na kumilos, na kahit na sina Toko at Dispo ay hindi makatama sa kanya. Inutusan sila ni Jiren, na huminto. Ipinagpatuloy ni Goku, ang kanyang pag-atake niya kay Jiren. At sa pagkakataong ito, kahit na si Jiren, ay kailangan makipaglaban sa kanya. Mabilis na napagtanto ni Whis, na ang kapangyarihan na ipinapakita ni Goku, ay maaaring iyon yun. Sinabi ni Beerus na ito ay Ultra Instinct na naging sanhi ng pagkagulat ng lahat ng mga Diyos. Dahil ito ay isang kaharian na kahit na ang mga Diyos ay mahirap makaabot. Nakilala ni Whis na hindi sinasadyang na-absorb ni Goku ang energy ng Jinki Dama na naging susi sa pag-unlock ng kanyang Ultra Instinct na estado. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Goku ay patuloy na tumaas ng husto, ngunit dahil hindi niya mapanatili ang kanyang estado, muli siyang natamba ni Jiren. Mabilis na pumagitna si Heat para pigilan si Jiren. Samantala nagawang mahuli ni Frieza si Goku, at parang sasadyain niyang saktan si Goku. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon, naglipat lamang si Frieza ng kaunting enerhiya kay Goku, na binayaran ang utang mula sa planetang Namek sa kabilang banda, nakaharap pa rin si Heat kay Jiren. Patuloy pa rin ang pag-atake ni Heat, kahit na ang diskarte sa pag-lockdown ng oras ni Heat ay walang epekto kay Jiren. Kaya nagpa siya si Heat na gamitin ang kanyang assassination technique na direktang tinamaan ang dibdib ni Jiren. Nagdulot ito ng pag-freeze sa katawan ni Jiren na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Gayunpaman ang lakas ni Jiren ay ganap na tinalo ang kakayahan ni Heat na kontrolin siya. Nang maglunsad ng full force attack si Heat, walang kahirap-hirap na pinigilan ito ni Jiren, at nabasag ang Energy Spear. Sa isang kisap mata, pinalipad niya si Heat, bumagsak kay Kappa at inalis siya sa arena. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Universe 6, ay naalis, na naging sanhi ng pag-aalala ni Champa. Tinignan ng mga kalahok, at inihayag ni Daishinkhan
Na lumipas na ang kalahati ng oras ng laban. Naramdaman na wala ng matitinding kalaban na dapat katakutin. Nagsimulang magnilay-nilay si Jiren, at ipinagkatiwala niya ang lahat, kina Tako at Dispo. Sa sandaling ito, lumikha si Jiren ng isang hadlang ng enerhiya sa kanyang paligid na ginagawang imposible para sa sinumang palihim na atakihin siya. Napagtanto ni Goku na maaari lamang niyang i-activate ang Ultra Instinct ng isang beses upang makipaglaban kay Jiren. Tinitignan ni Goku si Jiren, samantala, hinarap ni Vegeta si Tako. Kaya nag-transform si Vegeta at naglunsad ng pag-atake laban sa kanya. Habang hinahanap ni Kappa si Kalipa, nakaharap niya si Frieza. Sa kabila ng kakayahan sa pag-transform sa Super Saiyan 2, hindi pa rin siya makagawa ng pagtama kay Frieza. Kaya agad siyang inalis sa labanan ni Frieza. Samantala muling nakipagtagpo si Goku kay Vegeta habang hinihintay na mabawi ang kanyang lakas. Biglang dumating si Kalipa para tulungan si Goku. Lumalabas na gusto niyang magkaroon ng isa pang laban kay Goku, ipinaalam sa kanya ni Goku pagkatapos na maabot ang Super Saiyan 2. Ang susunod na antas ay Super Saiyan 3. Sa puntong ito, hindi na kailangang mag-transform ni Goku. At nagawa pa niyang harangan ang mga pag-atake ni Kalipa. Patuloy na sinugod si Goku at nagalit ito dahil ang pagkakaiba ng kanilang mga antas ay napakalayo. Ipinaliwanag ni Whis na ang ginagamit ni Goku ay talagang martial arts technique, gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon. Habang mas lumalaban sila, mas lumalakas si Kalipa. Hanggang sa madaig niya si Goku, at itinulak siya pabalik. Kaya nagpa siya siyang mag-transform sa isang Super Saiyan upang labanan si Kalipa. Sa sandaling ito, tinutulungan ni Goku si Kalipa na masanay upang maging Super Saiyan 3. Na naging dahilan upang lumakas pa ang kanyang lakas. Nang makita ang kapansin-pansin na pag-unlad na lakas ni Kalipa, sinabihan ni Goku si Kale na atakihin din siya. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng sakit ng ulo ni Beerus. Na sinabi niya na ang hanggal na ito ay muling tumulong sa kaaway. Kaya't pareho silang nakipagtulungan at inatake si Goku na ginagamit ang lahat na lakas. Nagtagumpay siya sa pagpilit kay Goku na mag-transform sa isang Super Saiyan 3. Gayunpaman agad na bumalik si Goku dahil masyadong nakakapag-drain ng energy ang estado na ito. Pagkatapos ay sinubukan din ni Kale na mag-power up na nag-transform sa isang berserk state na may napakalaking enerhiya. Kahit na si Jiren ay nakuha ang kanyang atensyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan ng kontrol si Kale at sinimulang salakayin din si Kalipa. Ngunit hinawakan ni Kalipa ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na siya ang pinakamamahal niyang kapatid na babae. Nakatulong ito kay Kale na mabawi ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Na naging sanhi ng panginginig ng kamay ni Goku. Kaya't silang dalawa ay nagsama-sama at naglunsad ng isang pag-atake kay Goku na labis na nalulula sa kanya. Dahil sa napakalaking kapangyarihan ni Kale, nataman niya si Goku ng sobrang lakas. Kaya napalipad ito patungo sa kinaroroonan ni Frieza. Naintriga agad si Frieza at sabik na makipag-ugnayan sa kanila. Ngunit sinabi ni Goku na ito ay ang kanyang kalaban. Nagpatuloy si Goku sa pakikipaglaban sa kanilang dalawa. Bigla siyang na-overwhelm sa kontrol ni Kale at patuloy na inaatake ni Kalipa. Sa kalaunan, si Goku ay nagbago ng anyo bilang isang Super Saiyan God. Kaya sa pagkakataong ito, ay nakuha ni Goku ang mataas na kamay. Sa isang nangingibabaw na paraan, at mabilis na natalo ang dalawa sa kanila. Napagod si Kalipa at sinabing oras na para gamitin ito ni Kale. Habang papaalisin na sana ni Goku sa arena ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may bumalik. Napagtanto ni Goku na pinagsama sila. Gamit ang mga hikaw na Potara at naging Kefla. Bago pa pala magsimula ang laban, ay ibinigay na ni Champa sa kanilang dalawa ang hikaw na Potara. Maging si Vegeta ay nakakaramdam ng napakalaking lakas. Sa puntong ito, hindi lamang nalampasan ang bilis ni Kefla si Goku. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na tumaas. Nagdulot ito ng malaking kagalakan sa kanya kasama ang kanyang bagong lakas. Pinagalitan ni Beerus si Champa sa pandaraya. Ngunit pinayagan ni Zeno ang paggamit ng mga hikaw na Potara. Habang si Kefla ay na-overwhelm kay Goku. Pinipilit siyang mag-transform sa isang Super Saiyan Blue. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan. Pareho silang nakikibahagi sa isang napakabilis na labanan na ang kanilang enerhiya ay nagkalat sa buong arena. Sa kalaunan ginamit ni Goku ang pamamaraan Kyokan. At nagawang ibalik ang mga talahanayan laban kay Kefla.
Gayunpaman, patuloy na lumakas si Kefla. Sa huli ay naghatid ng malakas na suntok na nag-iwan kay Goku nang walang malay. Sa sandaling ito, ganap na napagod si Goku. Nang tatapusin na sana ni Kefla ang laban. Muling namulat si Goku sa Ultra Instinct. Ang kanyang mga mata ay nagkulay pilak at nagpakawala siya. Nang napalaking pag-alon ng enerhiya. Sabi ni Champa kay Kefla, hindi pa rin nakakabisado ni Goku ang kasanayan na ito at talunin siya kaagad. Kaya agad inilabas ni Kefla ang lahat ng kanyang lakas, nagpakawala ng dalawang haligi ng enerhiya na yumanig sa buong arena. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas para salakayin si Goku. Ngunit nagawa niyang iwasan ang kanyang mga pag-atake gamit ang Ultra Instinct. Ang estado na ito ay nagpapahintulot kay Goku na ihiwalay ang kanyang mga aksyon mula sa kanyang mga iniisip, umaasa sa kanyang mga instinct upang maiwasan ang mga suntok ni Kefla. Bagamat dinaig ni Goku si Kefla, napagtanto niyang kulang pa rin siya sa lakas. Biglang nagising si Jiren at dumating para panoorin ang laban ni Goku. Sa puntong ito, patuloy na inaatake ni Goku si Kefla, ngunit nagawa pa rin niyang tumayo. Ipinaliwanag ni Whis na hindi pa rin mapanatili ni Goku ang Ultra Instinct ng matagal. Sinabi ni Goku na ito ang kanyang huling atake. Naglabas si Kefla ng pulang Energy Blast patungo kay Goku. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring gumalaw si Goku at magpakawala ng isang makapangyarihang Kamikamaha. Lumitaw siya sa harap ni Kefla at pinaalis siya sa ring. Tumalsik ang dalawa at sa huli pareho silang natalo. Buti na lang at merong pang dalawang namikian na warrior si Champa. Gayunpaman itinulak ni Goku ang kanyang sarili sa kanyang mga limitasyon. Muli, sinadya ni Gohan at Piccolo na sumugod sa tulong ni Goku, ngunit hinarang sila ng dalawang namikian. Samantala pinigilan si Vegeta ng karaniwang rider na si Superhuman. Nang makitang masyadong mahina ang Kamen Rider na ito, nagpasya din si Vegeta na subukan gayahin ang paggamit ng Ultra Instinct. Gayunpaman mabilis siyang inatake nang walang awa. Hindi tumigil sa kakasuntok si Lemon Raider dahil sa inis sinuntok siya ni Vegeta nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling ito, si Goku ay tinambangan ng mga mandirigma mula sa Universe 2. Sa kabutihang palad, si Android 18 at 17 ay sumugod sa kanya, pinipigilan ang dalawang kalaban, at pinahintulutan si Goku na makabawi. Gayunpaman, mayroon pa ring tatlong kalaban na nagdudulot ng problema para sa kanya. Samantala gumagana si Android 17 at Android 18 sa perfect on coordination. Nagpatuloy sila sa walang tigil na pag-atake at pagdaig sa dalawang mandirigma at matagumpay nilang naalis ang isang tao, si Ribrian. Nanghina siya at napaupo sa isang tabi pagkatapos maubos ang kanyang enerhiya at bumalik sa normal na anyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglagay ang babae ng bitag at nakuha si Android 18. Dahil sa lakas ng paghihikayat mula sa kanyang mga kasamahan sa kupunan. Muling nagbago si Ribrian at lumaki. Akala ni Android 18 ay natalo na siya. Ngunit bigla niyang naalala si Krillin at ang kanilang anak na babae. Ang bagong natuklasan na determinasyon na ito ay nagpakawala ng kanyang buong lakas na nagbigay daan sa kanya na harangan ang mga pag-atake ni Ribrian. Sumali si Android 17 sa laban upang suportahan ang kanyang kapatid na babae. Sa wakas, nagtagumpay sila na talunin si Ribrian. Sa kabutihang palad, ang Universe 2 ay mayroon paring tatlong mandirigma na nakapalibot kay Goku. Nalungkot si Ribrian nang mahulog ito, at isa na ring nanonood sa labas. Nakapagtataka, ang mga kalaban na ito ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan dahil sa suporta rin ng buong sansinukob. Na nagpapahintulot sa kanila na mag-evolve, at kahit na magpalit ng kasarian. Sina Android 17 at Android 18 ay patuloy na tumulong kay Goku. Sina Gohan at Piccolo ay nakikipaglaban pa rin sa dalawang Namekians. Lumalabas na bago magsimula ang laban, pinagsama nila ang kanilang buong tribo, kaya hindi lang dalawang individual ang pinaglalaban ni Gohan at Piccolo, nilalabanan nila ang buong planet Namekian. Halos hindi sila nabawasan ng mga atake ni Piccolo at mabilis siyang natalo. Gayunpaman, nagawang harangan ni Gohan ang pag-atake para kay Piccolo. Pagkatapos ay nag-iisang humarap si Gohan sa kanilang dalawa. Sa panig ni Goku, kaharap niya ang tatlong kalaban na gumagamit ng kanilang ultimate technique. Nagpakawala sila ng isang madilim na globo na enerhiya na sinusubukan i-channel ang negatibo at mabuti sa kanilang mga damdamin ng pag-ibig. Ngunit sila ay nagkamali. Ang puso ni Goku
ay hinumak ng simbolyo ng damdamin, hindi ng pag-ibig, at tinutulan niya ang isang Kamehameha wave na nagpasabog sa kanila. Sa gitna ng lahat ng ito, naglabas din si Gohan ng isang Kamehameha wave. Sa tulong ni Piccolo ay nagawang talunin ang dalawang Namekian ng sabay-sabay. Dahil dito parehong natalo, ang Universe 2 at Universe 6, kaya agad itong binura ni Zeno. Nang makitang nawawala ang nakababatang kapatid na naging sanhi na hindi makapagsalita si Beerus. Para naman kay Vegeta, nagalit siya. Dahil nawala ang kanyang alagad na si Kappa. Galit na galit siyang nagtungo kay Kamen Rider dahilan para mahulog siya sa arena. Habang nabawasan ulit ng kalaban. Gayunpaman, napag-alaman na mayroon isang hindi nakikitang manloloko sa kanila na tumambang. Maging si Gohan na naging dahilan upang siya ay muntik ng mahulog. Buti na lang, mabilis siyang nailigtas ni Piccolo. Samantala si Android 18 ay tinambangan din ng hindi nakikitang kalaban na ito. Nagmamadaling ilabas ni Piccolo ang kanyang lakas sa pagtatangkang kontrahin ang pag-atake, ngunit hindi nataman ang salarin. Ito ay lumabas na ang individual ay mula sa Universe 4. Nagawa ni Piccolo na makahanap ng isang paraan upang makita ang kanyang presensya, at sa huli ay inalis siya. Ngunit ang God of Destruction, mula sa Universe 4, ay may isa pang nakatagong kalaban. Gumawa siya ng isang illusion barrier na bumalot sa buong arena. Dahilan para makita ni Piccolo ang mga phantom image ng mga mandirigma mula sa iba't ibang universo. Mabilis na natukoy ni Piccolo ang pinagmulan ng panlilinlang na ito at umatake na tinalo ang kalaban. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang hindi nakikitang kalaban na sinaktan si Piccolo at pinatalsik siya mula sa arena. Hindi maintindihan ni Piccolo kung paano niya naramdaman ang lakas ng kalaban. Ngunit hindi siya makatama ng suntok. Ngayon ay si Android 17 naman. Naramdaman din ito ni Goku, ngunit hindi siya makapagtama. Patuloy na umaatake ang kalaban, at biglang may naisip si Android 17, kaya sinabihan niya itong atakihin siya. Lumalabas na hindi siya invisible, ngunit isang maliit na pulgas lamang. Dahil siya ay napakaliit, hindi nila siya matamaan. Kaya't gumawa si Goku ng isang plano, at tumama sa lupa, na naging sanhi ng paglipad, ng maliit na parang pop gas, at si Android 17 ay lumikha ng isang globo, upang makuha siya. Ang Final Warrior sa Universe 4 ay inalis, kaya ito ang kanilang pagkakataon, na burahin ni Zeno. Sa puntong ito tanging ang Universe 7, 11 at 3 ang nanatili sa tournament. Gayunpaman tatlo na lamang ang natitirang grupo. Napagtanto ng grupo ni Goku na ang huling boss ay si Jiren, at ang Universe 3 ay nakikipaglaban din. Mayroon silang pangkat ng mga robot na walang humpay na umaatake sa grupo ni Goku. Itinuon nila ang kanilang pag-atake kay Goku at Vegeta na nag-udyok kay Gohan na pumasok at ipagtanggol sila. Nilalabanan ni Gohan ang lahat ng tatlong robot fighter na mag-isa. Dahil kailangan ni Goku at Vegeta na pangalagaan ang kanilang lakas para sa Universe 11. Samantala inalis din ni Android 17 at Android 18 ang isang kalaban. Ito ay pareho silang nagtataglay ng walang katapusang enerhiya. Pagkatapos ay pinakawalan ng sayantipiko ang kanyang huling pamamaraan, pinagsama ang tatlong android upang labanan si Gohan. Sa hindi inaasahan, ang kapangyarihan ng mga android ay tumaas ng malaki. Sa pagkakataong ito, sumugod sina Goku at Vegeta upang tulungan si Gohan. Pagkatapos mabawi ang kanilang enerhiya na naging Super Saiyan Blue. Upang kontrahin ang android, ang kanilang layunin. Nagsama-sama silang tatlo para harapin ang robot. Gayunpaman ay huminto ng oras at payagan si Gohan na ilabas ang kanyang mapagpasyang pag-atake. Sa kalaunan, naghatid si Gohan ng malakas na atake na nagpapalipad sa android. Nang akala nila na natalo na nila ang android at ang scientists sa kanilang pagtataka. Mayroon pa rin siyang panghuling tricks sa kanyang mangas. Agad siyang sumanib sa androids at naging tunay na halimaw. Kaya pala ito ang pinakamakapangyarihang mandirigma ng Universe 3. Habang nagmamasid pa si Jiren, ang grupo ni Goku ay patuloy na inaatake ng halimaw. Walang tigil sa pagsuntok sa kanila at patuloy na umaatake ang halimaw. Kaya't hinati nila ang kanilang mga sarili, bawat isa ay umaatake sa iba't ibang sulok ng katawan ng halimaw. Gayunpaman, pinalipad pa rin sila sa pamamagitan ng kanyang mga wilga. Sa kabila ng kanyang napakalaking laki, ang kanyang bilis ay hindi kapani-pani walang mabilis, walang tigil niyang sinuntok ang hangin at inilipat ang kanyang mga suntok para aatakihin sila. Nang malapit ng mock knockout si Goku, sinipa siya pabalik ni Frieza at sinabing may utang ka sa akin.
Tumugon si Goku, na tinutulungan niya sila ngayon. Walang pagpilian, kaya nakipagsanib puwersa rin si Frieza, sa kanila. Biglang nakuha ng halimaw si Android 18, nang malapit na niya itong konsumuhin. Agad na nag-teleport si Goku, para iligtas siya. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake, kay Android 17, dahilan para mahulog siya sa arena. Gayunpaman tumalon din si Android 18, isinakripisyo ang kanyang sarili, para patuloy na lumaban si Android 17. Sa puntong ito, 5 miyembro na lang ang natira sa kanila. Biglang tumubo, ang isang pares ng pakpak, ang napakalaking nilalang. Nang nakita siyang kumukuha ng enerhiya, ang grupo ay nakipag-away sa kanya. Na naging pinakamalakas na estado, at naglunsad ng mapagpasyang pag-atake. Nagsanib ang lahat, upang maghanda. Gayunpaman, ang kanyang energy sphere, ay patuloy ng lumawak ng mabilis. Si Android 17, ay lumikha ng isang proteksyon na hadlang. At sumugod sa pamamagitan ng energy sphere, na nabasag ang core ng kanyang enerhiya, sa pamamagitan ng isang suntok. Ang hakbang na ito, ay nakatulong sa koponan ni Goku, na makakuha ng tagumpay, kaya ang Universe 3 ay inalis. Nasa loob pala nito, ang kanilang bathala. Ngayon ang Universe 7 at Universe 11, ang natitira sa tournament. Nakita ni Daishinkan, na kaunti na lang ang natitira. Kaya pinakipot niya ang arena, upang lumikha ng isang kapaligiran, ng magiliw na pagmamahal. Gayunpaman, 2 na lamang ang natitirang koponan. Sa sandaling ito, humakbang sina Goku at Jiren, na nagpapalitan ng mga tingin, na puno ng pagmamahal. Inilabas ni Goku, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at nagsimulang labanan si Jiren. Nakapagtataka sumugod din si Vegeta, sa kagustuhan labanan din si Jiren, ngunit mabilis siyang natama ni Jiren. Sumali si Goku sa labanan, at nagtulungan silang dalawa. Biglang naramdaman ni Vegeta, ang mga galaw ni Jiren, at nataman siya. Na ikinagulat ni Jiren. Napagtanto ni Whis na sinusubukan ni Vegeta, na gumamit din ng Ultra Instinct. Ngunit mabilis na nakabawi si Jiren, at naghatid ng isang malakas na suntok, kay Vegeta. Samantala nakikipaglaban si Frieza, laban kay Dispo. Bagamat kayang makipagsabayan ni Frieza, sa bilis ni Dispo. Gayunpaman nahawakan ni Dispo, ang buntot ni Frieza at hinaila siya, isinandal ang mukha sa dinding. Kasalukuyang nakikipaglaban si Gohan at Android 17, laban kay Teiko, ngunit gaano man sila lumaban, ang kanilang pag-atake, ay hindi nagiging sanhi ng pagbagsak, ng kahit isang hibla ng balbas ni Tako. Napagtanto ni Vegeta na si Jiren, ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ngunit ito ang sandaling itinulak niya, ang kanyang mga limitasyon. Sinabi niya na hindi man niya magamit, ang Ultra Instinct. Kaya niya siyang talunin, sa sariling paraan. Kaya inipon ni Vegeta, ang kanyang puwersa. Kasabay nito isang malakas na atake, ang kanyang inilunsad kay Jiren. Nakapagtataka na gawang makaiwas ni Jiren, at mabilis na nag-counter-attack si Vegeta. Dahilan, upang siya ay bumagsak. Sa sandaling ito, sa wakas ay hinarap ni Goku si Jiren. Si Goku ay patuloy na lumilipat, sa paghahanap ng mga bukas, sa depensa ni Jiren. Nag-iiwan siya ng maliliit na energy sphere, nag-set up ng explosive trap. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na umiwas si Jiren, sa pamamagitan ng pagtalon. Pagkatapos ay sinubukan ni Goku, na gamitin ang distracted disc. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Jiren at sinugod si Goku. Isang suntok lang ni Jiren, ay nasaktan si Goku. Gayunpaman, tulad ng pila, si Jiren ang nangunguna. Iniwan ni Goku, ang isang distracted disc. Ang disc na ito, ay humiwas sa lupa, sa ilalim ni Jiren. Na naging dahilan, para mahulog siya, sa arena. Ngunit agad na tumalon si Jiren, sa mga labi at bumalik. Alam ni Goku, na ang mga bitag na ito, ay laro lamang ng bata, kay Jiren. Ngayon lang, nagsimulang magseryoso si Jiren, isang normal lang na suntok, ang lumikha ng shockwave, na tumagos sa arena, na nag-iwan kay Goku, na walang magawa. Ngunit kapwa siya at si Vegeta, na tumangging sumuko. Itinulak ang mga sarili, sa kanilang mga limitasyon. Inactivate ni Goku ang Kyokan, sa 20 beses ng lakas nito. Habang naaalala ni Vegeta, ang kanyang pangako kay Kappa, kung manalo siya. Gagamitin ni Vegeta ang Dragon Balls, para buhayin siya. Kaya't binasag ni Vegeta, ang kanyang limitasyon, at nalampasan ang Super Saiyan Blue. Nanatamo ang anyo, ng Super Saiyan Blue Evolution. Kaya nagtulungan sila, upang maglunsad ng pag-atake, kay Jiren. Inakala ng lahat, na pareho nilang matatalo si Jiren, pero hindi pere nila ito magawa, na pabagsakin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jiren, na kinikilala niya ang kanilang lakas.
Samantala nakikipaglaban si Frieza kay Dispo, iniisip ni Dispo na siya ang nangunguna kay Frieza, pero sa totoo lang, pinaglalaroan ni Frieza si Dispo. Sinabi niya na tutulungan niya ang Universe 11 na manalo sa kondisyon na gagamitin nila ang Dragon Balls para buhayin siya. Pagkatapos ng laban, tinitigan ni Dispo si Frieza, gayunpaman, tinanggihan ni Dispo ang alok na ito. Dahil itinuturing nila ang kanilang mga sarili na mandirigma ng hustisya at hindi kailanman makikipagtulungan sa mga kalaban. Napagtanto na imposible ang pakikipagtulungan, kaya pinakawalan ni Frieza ang kanyang tunay na kapangyarihan. Na binago sa kanyang Golden Frieza na estado at buong lakas na naniningil kay Dispo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may itinatago parent si Dispo, mas mabilis ang kanyang lakas para itulak si Frieza palabas ng arena. Bigla na lang sumulpot si Gohan, buti na lang nakialam si Gohan, at nailigtas siya sa tamang oras. Magkasama silang nagsama-sama, para harapin si Dispo. Gayunpaman ang kanyang bilis, ay nanatiling napakalaki. Gumawa ng plano si Gohan, para kay Frieza, na paliitin ang hanay ang paggalaw, na nagpapahintulot sa kanya, na umatake ng direkta. Mabisang gumana ang diskarte, habang patuloy nilang pinipilit si Dispo. Ngunit kalaunan, ay naabot ni Frieza, ang kanyang limitasyon. At naubusan ng lakas, nang malapit nang makuha ni Gohan, ang tagumpay. Biglang nakita ni Gohan si Dispo, at inutusan si Frieza na umatake, ng mabilis. Hindi nagatubili si Frieza, naglunsad ng isang pag-atake, na nag-alis ng parehong Gohan, at Dispo sa isang iglap. Samantala tinatangka pere ni Nagano, at Vegeta, na pabagsakin si Jiren. Si Android 17, ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake kay Kako. Napagtanto ng lahat, na sinusubukan niyang bumili ng oras. Dahil ang panig na may natitira pang mandirigma, kapag naubos ang oras, ay mananalo. Gayunpaman si Tako ay napakalakas, itutulak na sana niya si Android 17, palabas ng arena. Ngunit sa kabutihang palad, ay muling lumitaw si Frieza, at naglunsad ng surprisang pag-atake, sa kanya. Habang nakatalikod si Tako, ay malayang na-atake ni Frieza. Natuwa si Frieza, sa paulit-ulit na pag-atake kay Tako, mula sa likuran. Nang akala nila ay tapos na, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo pa rin siya sa arena. Nang makita si Frieza, na napakawalang hiya, nagpa siya si Tako, na ilabas ang kanyang kapangyarihan. Agad na pagtanto nila Goku, na mayroong napakalawak, na pinagmumulan ng enerhiya sa arena. Kaya't si Tako, ay naging God of Destruction. Ito ay lumabas na ang God of Destruction, ng Universe 11, ay pinili si Tako, bilang kanyang kahalili. Gayunpaman, si Frieza ay nanatiling delasyonal, tungkol sa kanyang sariling kapangyarihan, na nagsasabing kahit isang God of Destruction, hindi niya siya matatalo. Gustong ipatikim agad ni Tako, ang kanyang kapangyarihan. Agad ginamit ni Tako, ang kanyang destruction technique. Sa pag-aakalang mahaharangan niya ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napatunayang napakalakas, ng destruction technique. Hindi lang natangay nito si Frieza, kundi naging sanhi din ito, ng pagkahati ng arena, sa kalahati. Sa sandaling ito, muli siyang hinarap ni Android 17. Gayunpaman hindi mahawakan ng lahat, ng kanyang pag-atake, ang God of Destruction. Nakapalibot sa kanya, ang isang ice stream ng enerhiya, na may kakayahang mapawalang bisa, ang anumang mga papasok, na pag-atake. Nakapagtataka, buhay pa si Frieza, at inatake si Tako. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap, ay ganap na walang kabuluhan. Sa puntong ito, patuloy na inatake ni Tako si Frieza. Pagkatapos ay ibinaling niya, ang kanyang atensyon, kay Android 17. Paulit-ulit na ginamit ni Tako, ang destruction technique, para atakihin siya. Habang sinusubukan niyang itulak, si Android 17, palabas ng arena, muling namagitan si Frieza. Nang makita, ang patuloy na kalaban na ito, agad sumugod si Tako na harapin muna, si Frieza. Ngunit nakipagtulungan si Android 17, kay Frieza, upang hadlangan ang pagtatangka ni Tako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, parehong naitulak si Goku at Vegeta, sa gilid na ito. Nagulat ang lahat, nang makita silang nahihirapan. Gayunpaman, nang makitang nahihirapan si Jiren, nagpa siya si Tako na ihiwalay si Vegeta, kay Jiren. Napagtanto ni Vegeta, na ito ang kapangyarihan ng isang God of Destruction, at naunawaan na ang lakas ni Tako, ay umakyat sa isang ganap, na naiibang antas. Noong nasa matinding panganib si Vegeta, naalala ang kanyang asawa, at mga anak. Inilabas niya ang lahat, ng kanyang lakas. Nalampasan maging ang God of Destruction, at walang humpay na inatake si Tako. Kahit ang kapangyarihan ng God of Destruction, ay hindi siya napigilan. Sa sandaling ito, gumamit si Vegeta ng self-destructed move, na katulad ng ginamit niya laban kay Majin Buu.
Inipon din ni Tako ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake. Ngunit hindi pere niya ito mapigilan, si Vegeta. Sa huli, natalo si Tako. Habang nag-aalala ang lahat tungkol kay Vegeta, sa kabutihan palad, ay buhay pa siya. Sa sandaling ito, si Jiren na lamang ang natitira sa Universe 11. Sinabi niya na hindi niya inaasahang na matatalo nila si Tako. Kaya ngayon, ay masasaksihan nila ang kanyang tunay na kapangyarihan. Inilabas ni Jiren ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan na lumikha ng nakakatakot na pressure. Ang tatlong mandirigma ay sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake kay Jiren. Ngunit isa-isa silang pinatumba ni Jiren. Pagkatapos ay naglunsad si Android 17 ng surprisang pag-atake kay Jiren. Bagamat hindi ito nagdulot ng malaking pinsala kay Jiren, nagawa niya itong sugatan kahit saan. Agad nitong pinalakas ang moral nila Goku at Vegeta, kaya ang buong koponan ay patuloy na walang humpay na umatake kay Jiren. Napagtanto niya na si Android 17 ang pinaka-perseguido sa kanila. Kaya itinoon ni Jiren ang pag-atake sa kanya. Sa sandaling ito, lahat ng tatlong manlalaban ay nagpakawala ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Napilit muli na ilabas ni Jiren ang kanyang nakatagong kapangyarihan, na naging dahilan upang ang lahat ay nabigla at natalo. Samantala matyagang naghihintay si Frieza sa tamang pagkakataon para mag-aklas laban kay Jiren ang nakapagtataka. Parang kagat lang ng lamok kay Jiren ang mga atake ni Frieza. Habang ang iba ay pagod na, si Android 17 ay nanatiling hindi nababagabag dahil sa kanyang walang katapusang enerhiya. Pagkatapos ay tinanong ng God of Destruction mula sa Universe 11 si Android 17 kung ano ang kanyang hiling na pinagsusumikapan niya. Sabi niya, gusto lang niyang bumili ng cruise ship para makapagbakasyon ang buong pamilya niya. Siya naman ang nagsalita at nagtanong si Android 17 kung ano naman ang hiling ni Jiren. Ito ay kapag ang God of Destruction ay ipinahayag sa lahat na si Jiren ay walang anumang ninais. Siya ay nagtiis ng sapat na pagdurusa mula noong siya ay bata pa at natanto na ang ganap na lakas ay ang tanging katotohanan. Pagkatapos ay nagkomento si Android 17 na talagang nakakaawa si Jiren. Lalong tumindi ang galit ni Jiren at nagpakawala siya ng mabangis na pag-atake laban kay Android 17. Napagtanto na hindi na siya makatatagal, prinotektahan niya si Goku at Vegeta. Alam na sila, ang huling pag-asa ng Universe 7. Napagtanto ng lahat na isinakripisyo ni Android 17 ang kanyang sarili para harangan ang atake ni Jiren. Sa sandaling ito, sa kabila ng kanyang humihinang lakas, nagpatuloy si Vegeta sa pag-atake kay Jiren. Siya ay hinimok ng kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya at hindi niya kayang mawala. Tumanggi si Vegeta na tanggapin ang pagkatalo. Gayunpaman, ang pag-asa lamang sa kanyang paniniwala ay hindi sapat upang madaig si Jiren. Maya-maya ay napatalsik siya sa arena sa lakas ni Jiren. Nang walang ibang pagpipilian, nagawa ni Vegeta na ilipat ang isang bahagi ng kanyang natitirang lakas kay Goku. Pagkatapos maipasa ang enerhiya, ito ang nagpapahintulot kay Goku na bumangon at ipagpatuloy ang laban. Sinabi ni Jiren na hindi niya siya matatalo, na sinagot ni Goku, tignan natin. Gayunpaman, kahit na si Goku ay umabot na sa kanyang limitasyon. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa isang matinding pakikipaglaban kay Jiren. Nang makitang hindi kumikibo si Goku, pinakawalan ni Jiren ang kanyang mapagpasyang atake. Sa sandaling iyon, naalala ni Goku ang lahat ng pag-asa na ibinigay sa kanya na nakatulong sa kanya na muling ma-unlock ang Ultra Instinct. Sa isang suntok lang, nagawa ni Goku na pilitin si Jiren na i-regurgitate ang universe. Galit na galit ang 11th God of Destruction, sumisigaw kung ilang beses niya balak lampasan ang kanyang mga limitasyon. At agad na naglunsad ng panibagong pag-atake si Goku laban kay Jiren. Tahimik na nanonood ang mga manunood habang nagpapatuloy ang labanan. Napansin ni Whis na bumubuti ang kahusayan ni Goku sa Ultra Instinct. Isang Kamehameha ang pinakawalan ni Goku, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ito ni Jiren at muli itong hinaipan. Bagamat napigilan ni Goku ang mga pag-atake ni Jiren, napapagod din siya. Nakilala ng 11th God of Destruction na itinutulak pere ni Goku ang kanyang mga limitasyon. At inutusan si Jiren na talunin siya agad si Goku. Si Vegeta, gayunpaman, ay may pananalig na hindi matatalo si Goku. Agad na bumalik si Goku sa laban at nakipag-ugnayan muli kay Jiren. Ang matinding laban nila ay naging sanhi ng pagkabasag ng buong arena.
Napansin ni Wiz na unti-unti niyang ginagawa ang kanyang Ultra Instinct. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi kapani-paniwalang dalisay, ngunit tumanggi si Jiren na sumuko. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagpapakawala ng barrage of punches sa bilis ng liwanag laban kay Goku. May napagtanto si Beerus, kaya sinabihan niya na manahimik at obserbahan si Goku. Sa kabila ng mga suntok mula kay Jiren, nananatiling nakatayo si Goku nang hindi kumikibo. Lumalalabas na ang dalawang kamay ni Goku ay mabilis peren na nakaharang sa mga suntok ni Jiren. Sa hindi kapani-paniwalang bilis at na-counter-attack niya si Jiren. Biglang nagpakawala si Goku ng napakalaking enerhiya. Isang Ken Galaxy, at hinigop ito. Sa sandaling ito, kinilala ni Jiren ang lakas ni Goku. At pinakawalan niya ang kanyang buong kapangyarihan. Nagpaputok siya ng naglilingkis na energy ball patungo kay Goku. Ngunit sa isang iglap na wala ang energy ball, muling lumitaw si Goku sa likod ni Jiren at naghatid ng isang kidlat na suntok sa kanya. Lahat ng God of Destruction ay tumayo para maramdaman nila na ganap na nagising na ni Goku ang Ultra Instinct. Naging silver ang buhok ni Goku at naging silver din ang mga mata niya. Sa isang kisap mata ay nasa gilid na siya ni Jiren. Ang bilis ni Goku ay lalong tumaas. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ni Goku ay ganap na nanag kay Jiren. Kahit anong atake ni Jiren, ni hindi nito makalmet si Goku. Gayunpaman, nanatiling determinado si Jiren na hindi matatalo. Tumanggi siyang tanggapin ang kahinaan sa kanyang sarili. Kaya't sinira ni Jiren ang kanyang mga limitasyon. Nagpakawala ng madaming enerhiya na lumamon sa arena sa apoy. At sa gayon, pareho silang nagpatuloy sa kanilang matinding labanan. Sa pagkakataong ito, nabawi ni Jiren ang pang-ibabaw. Pinilit si Goku sa isang defensive na posisyon. Nang tila nanalo si Jiren sa labanan laban sa kanya. Ngunit, agad din bumalik si Goku. Hindi maintindihan ni Jiren kung bakit. Hindi sumusuko si Goku. Laging siyang tumatayo kahit gaano pa siya nataman. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa si Goku kaysa sa dati. Kaya't nagpatuloy sila sa laban, sa wakas. Nagawa niyang iuntog si Jiren sa pader. Ngunit si Jiren ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na ang lakas ay ganap. Hindi nagtitiwala sa band o pagkakaibigan, ikinagalit ito ni Goku na buong lakas na sumumpa kay Jiren na determinadong talunin siya. Kaya si Jiren ay tinamaan ng napakalakas na Kamehameha mula kay Goku. Dahil dito, napagod si Jiren. Napagtanto ni Jiren na si Goku ay nagpaabot ng awa sa kanya. Hindi direktang inalis siya. Gayunpaman, nang balak ni Goku na wakasan na ang kabanan. Naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon na ito. Dahil sa pilitang niyang tinapik ang kapangyarihan ng mga Diyos. Napagtanto ng God of Destruction na ito ay isang pagkakataon upang talunin si Goku. Kahit ayaw ni Jiren na manalo sa ganitong paraan. Kailangan pera niya itong kumilos, dahilan para mahulog si Goku sa arena. Sa kabutihang palad, nandoon pa rin si Frieza, at agad niyang nailigtas si Goku, muli. Naruroon din si Android 17, na kinikilala na wala na sa fighting power si Goku. Kaya nagpasya silang dalawa na magtulungan. Habang hinaharang ni Frieza si Jiren, sumugod si Android 17 para mahuli siya sa self-destruct. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitin si Jiren para pigilan siya. Ngunit may epekto pa rin ang mga pag-atake iyon, na nagpahirap sa lakas ni Jiren. Sa sandaling ito, naghahanda si Frieza upang tapusin ang labanan. Ngunit agad na nagsalita si Toko, sinabi na tumayo ka Jiren. Naniniwala ako sa iyong lakas. Ang panghihikayat na ito ay nagpasigla kay Jiren at naghatid siya ng isang napakalakas na atake sa parehong Frieza at Android 17. Napinilit si Frieza at Android 17 na ibigay ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol. Labis na mamangha ang lahat sa lakas na pinamamalas ng mga mandirigma. Sa kabutihan palad, dumating si Goku sa tamang oras upang suportahan sila. Galit na sinabi ni Jiren, ilang beses mo bang balak tumayo sa harap ko Goku? Sa sandaling ito, tanong ni Frieza, naaalala mo ba? Ang pangakong bubuhayin ako. Tugon naman ni Goku, basta mananalo tayo, bubuhayin kita. Kaya ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang teamwork. Nagmamadaling pumasok para maglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Jiren. Kahit di na sila makapag-transform, patuloy na isinakripisyo ni Frieza ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagmamadali. Upang kontrolin si Jiren, habang si Goku ay sumama ng buong lakas. Para itulak si Jiren palabas ng arena.
Sa kalaunan, silang tatlo ay tinanggal. Si Android 17 lang ang natitira sa entablado. Sa puntong ito, nawala ang Universe 11. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Jiren kung bakit. Hanggang ngayon, ay nagmamalasakit pa rin sa kanya ang lahat. Lumakad si Goku, at sinabing lalaban siya. Sa hinaharap. Sa wakas, nawala silang lahat. Inutusan ni Daishinkan si Android 17 na gawin ang kanyang hiling. Pagkatapos, ay tinawag niya ang Divine Dragon. Sa hindi inaasahan, hiniling niyang buhayin ang lahat na nabura na universe. Ngumiti si Daishinkan at pinagbigyan ni Super Shinrin ang kanyang hiling. Naibalik ang mga universo na nabura. Sa sandaling ito, nagsimulang maniwala ni Jiren sa kapangyarihan ng pagkakaibigan. At ipinahayag ang pagnanais na labanan muli si Goku. Gayunpaman, masaya ang lahat dahil nagkita ulit ang lahat ng mga universe. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat na si Android 17 ay hindi nagnanais ng isang bagay para sa kanyang sarili. Samantala, si Frieza ay hindi mapalagay, mabilis na nilapitan ni Whis, at binuhay si Frieza na sinabing ito ay regalo mula kay Beerus. Pagkatapos ay dineklara ni Frieza na hindi siya titigil sa paggawa ng masasamang gawain. Ngunit tugon ni Goku, pipigilan pero niya siya. Noon ay ibinunyag ni Daishinkan kung ang wakas na tagumpay ay gumawa ng makasariling hangarin. Buburahin ni Zeno ang lahat ng universe. Hanggang dito na lamang, mga ka-anime, maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa panunood. Maaring mahiling sa inyo ang iyong suporta na i-subscribe ang aking channel at paki-share na rin at mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na mga video, maraming salamat sa suporta.